Move on tips number 1. Lumayo ka sa paglinis ng silver at blade. Hindi masusolusyonan ng pagpapatiwakal at pananakit sa sarili ang sakit na nararamdaman mo sa kasalukuyan. Mainam na tingnan ang hinaharap kaysa sa nakaraan. Sa ngayon masakit yan, pero pag nakita mong may bagong GF or BF ang ex mo na mas pangit sa iyo, mas masakit kasi nadaigan ka ng pangit. Pero pwede ka humalakhaki ex kasi unggoy pala mga kursonada niya. Move on tips number 2. Kapag nagmo-move on, hayaan mo lang lumipas ang sakit. Iiyak mo kung kinakailangan. Hindi pa naman katapusan ng mundo para sa iyo eh. Mas magiging matatag kasi ang tao kapag natuto itong umiyak sa problema at pag nalampasan niya ang stage na to, masasabi mo sa sarili mo na kaya mo pala. Move on tips number 3. Iwasan makinig sa mga senti, malulungkot at memorable na music. Dahil kahit anong mangyari, makaka-relate ka, yung tipong para sa'yo ginawa yung kanta at lalo mo lang siya maiisip. At syempre, mararamdaman mo na naman yung sakit, kaya iwasan ito. Move on tips number 4. Ma-in love kapag ready na. Hindi kapag malungkot ka, iwasan na magkaroon ng rebound girl or guy. Unfair yun sa kanila, although may mga panahon na kailangan mo ng hingaan ng sama ng loob, pero pilit mong huwag kayo magkapiling sa isa't isa. There were possibilities na meron magko-comfort sa'yo pero magte-take advantage of your situation para maging mapol sa'yo. Mali yun, nasa proseso ka pa rin ng pag-move on at ikaw din. Move on tips number 5. Magpaka-busy ka sa mga bagay na alam mong hindi mo siya maiisip. For example, magpakasubsob ka sa pag-aaral or sa trabaho. Oo, mahirap talaga yan sa simula, pero ang tanging paraan lang is acceptance at maging open ka sa iba't mga bagay na mangyayari pa sa'yo. Tandaan mo na mas magiging matatag ka kung malalampasan mo yung mga pagsubok. Move on tips number 6. Yung excess feeling mo sa family mo iparamdam, yung sa kanila mo ibuhos yung love na nararamdaman mo. Move on, nagbanding na kayo. Good shot ka na nababawasan yung dala-dala mo na feelings. Move on tips number 7. Less expectation, or shall I say don't expect anymore. Kung gusto mo makaget over talaga, wag ka na umasa. Una sa lahat yan ang dahilan kung bakit ka pa nagpapakaampalaya or better. Ngayon dahil umaasa ka na baka may pag-asa pa, kung kayo talaga tadhana ang gagawa ng paraan para magkabalikan kayo. Kusang mangyayari yon at yun ang true loves. Siya ang mag-i-effort pero tandaan, less expectation, less hurtful feelings. Love yourself more than anybody else. Move on tips number 8. Magpatawad ka sa sarili mo at sa taong naging biktima din ng masakit na breakup. Minsan hindi natin nakikita ang mga bagay na to dahil nagiging ma-pride tayo pagdating sa ganyan. Kung iisipin, masakit talaga pero isa sa mga paraan ay ang magpatawad at kalimutan ng lahat. Oras lang ang kailangan dyan at pag-iintindi sa sarili. Move on tips number 9. Lumabas-labas ka, wag magkukulong sa kwarto. Makipagbanding ka kasama mga kaibigan mo. Kung kasama sa tropa mo yung dahilan ng pagka-heartbreak mo, dun ka sa second group of friend mo. Kasi pag may isa ka, mas iisip ka ng kung ano-anong bagay pagkasama mo ang mga kaibigan mo. At least may nag-a-occupy ng otak mo, hindi puro problema. Move on tips number 10. Love yourself more than anybody else. Hindi magpaka-self-centered na mag-iiyak at poproblemahin yung ex mo. Subukan mong mahalin yung sarili mo. Isipin yung halaga mo at i-motivate ang sarili. Kapag natutunan mo kung paano mas pahalaga ng sarili mo, malalaman mong hindi ka wala ng isang tao. Dahil hindi ka na magiging dependent sa iba, lalong-lalo na sa pag-a-attain ng happiness mo. Move on tips number 11. Dumistansya ka sa taong nagiging rason kaya malungkot ka. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para makaget over sa mga malulungkot na nangyayari sa iyo. Sa simula, pag-usapan mo siya sa mga friend or family mo para makakuha ng iba't ibang advice. Tapos pag lumipas na ang mga isang linggo o masigit pa doon, saka mo siya wag na isipin. Hayaan mo na ang sarili mo na makapagpahinga muna.
Move on tips number 12. Itapon, mas better yung mga letters at item na bigay niya sa'yo dahil ito ay magpapaalala lang sa'yo ng pinagsamahan nyo. Masakit man pero kailangan to gawin. Pero paglagpas 1,000 ang halaga, itago mo na lang. Move on tips number 13. Know your worth. Kung alam mong pahalagan sarili mo, alam mong mas mahalaga ka kahit wala kang karelasyon. Pwede mong gawing mindset yung kung paano mo pahalagaan yung sarili mo. Next time na makipagrelasyon ka, dapat mas higit nila yon. At next time na umibig ka bigyan mo ng restriction yung sarili mo. Hindi yung naapektuhan na buong pagkatao mo at wala ng halaga ang sarili mo. Move on tips number 14. Isipin mo yung mga bad trait niya at yung mga pangit na ugali niya. Maliban sa matuturn off ka, matatawa ka pa. Example, isipin na habang nagbabawas siya, nakaapak siya sa rim ng toilet. Basta lahat ng negative trait, isipin mo rin. Move on tips number 15. Alalahanin na hindi sa labo umiikot ang mundo. Sabi na ni Ramon, there's more to life than love. Di porke bigo ka sa pag-ibig, damay na lahat. Pwede ka pa maging successful at magpayaman at i-enjoy ang buhay. Move on tips number 16. Ang pagkabigo ay isang forma ng pagkatuto. Tandaan, to be old and wise, you must first have to be young and stupid. So normal yan, kasama yan sa paglaki. Hindi porket nakakakilala tayo ng tao at na-attach tayo doon, ibig sabihin na forever na natin tong kasama. Kontinente nga naghihiwalay, kayo pa kaya? Accept the fact na may mga taong dadating sa buhay natin na dadaan lang para paasahin, palawain at saktan ka. Move on tips number 17. Mag-exercise, malaki ang tulong nito para ma-release ang anxiety at depression. At nakakatulong talaga ito base on scientific studies at sa experience ko na rin dito, ibuhos ang galit. At sama ng loob kaysa uminom, isipin mo na lang pag nakapag-move on ka na macho, sexy ka na lang laking paghihinayang ni ex mo. Move on tips number 18. Hindi solusyon ang pag-inom ng alak o paninigarilyo ng todo sa pag-move on dahil wala naman talagang mangyayari pagkatapos mo gawin yon. Gumawa ka ng mga bagay na kung saan ay magiging productive ka, gaya na lang ng paglilinis ng bahay o kaya naman mag-ipon ka para may mabili ka sa future na gustong-gusto mo talaga makuha. Dapat hindi nakikita ang kalungkutan sa'yo. Oo, di maiiwasan yan, pero nalalabanan yan. Move on tips number 19. Ang pag-move on, hindi basta-basta yan. Dahil ang pinag-uusapan dito ay emosyon, nagkakakilala kayo, nagkainlaban kayo, tapos naghiwalay na kayo. Masakit pero kailangan mong tumayo at matuto dahil nagkamali ka sa akala mong tama ang ginawa mo. Pag nagkakamali ka, uulitin mo sa simula, diba? Pero para maulit mo sa simula, kailangan alamin mo ang pagkakamali mo at iwasan na ito mangyari uli. At doon ka may matututunang bago. Pag hindi ka natuto, hindi ka mag-move on. Naka-stay ka pa rin sa isang posisyon na kung saan ikaw ay nakakulong sa sarili mong kulungan. Move on tips number 20. Sa huli, ang parents mo pa rin ikaw makikipag-usap. If hindi alam ng parents mo or wala sila sa bahay nyo, yung pinaka-close friend or best friend mo, ikaw lumapit. Alam mo ang suggestion nila at opinion sa sitwasyon mo. Sila ang pinakamalalapitan mo sa oras ng pag-move on. Kung kayo ay sawi sa pag-ibig at nangangailangan ng payo, sundin nyo lamang ang ibinigay kong mga tips upang makatulong sa inyo. If you like this video, don't forget to click, subscribe, and thank you for watching.